Ibinenta ko ang bahay. Ang bahay na nagkakahalaga ng 25 milyong piso, ang nag-iisang tahanan na kilala ng aking anak sa buong buhay niya, ibinenta ko. Ang bawat haligi na itinayo mula sa aking pawis, ang bawat pader na saksi sa kanyang paglaki, at ang lupang inakala niyang mamanahin niya balang araw, wala na, isang pirma lang sa isang kasulatan ng bentahan at lahat ng iyon ay naglaho. Marahil iniisip ninyo, anong klaseng ama ang gagawa ng ganito? Isang amang walang puso, isang amang malupit? Bago ninyo ako husgahan, pakinggan niyo muna ang aking kwento. Dahil ang desisyong iyon, ang pinakamabigat na desisyon sa aking 62 taon sa mundo, ay hindi nagsimula sa galit. Nagsimula ito sa isang basag na puso. At nagsimula ito sa isang birthday wish. Ang kaarawan ng aking kaisa-isang anak, si Paulo, ika-28 niyang kaarawan, isang araw na dapat puno ng saya, ng tawanan, ng pasasalamat. Buong umaga nasa kusina ako. Naghanda ako ng isang chocolate cake, ang paborito niya. Hindi ako bumili. Mismong mga kamay ko ang nagmasa ng harina, naghalo ng mga sangkap at nagtiyagang bantayan ito sa oven. Habang lumalamig ang cake, maingat kong inilabas mula sa aking aparador ang isang maliit na kahon. Sa loob nito, ang regalong inilaan ko para sa kanya. Isang antigong relo. Ang relong iyon ay hindi basta-basta. Iyon ay pamanapa mula sa aking ama, na pamana rin sa kanya ng kanyang ama. 3 henerasyon ng aming pamilya ang nagsuot noon. Para sa akin, hindi lang iyon isang relo. Iyon ay simbolo ng aming dugo, ng aming mga sakripisyo, ng aming pagmamahal. Ito na sana ang panahon para ipasa ito sa kanya. Pagdating ng hapon, nagsimula nang dumating ang kanyang mga kaibigan. Ang aming bakuran ay napuno ng ingay ng kanilang mga biruan at halakhakan. May amoy ng inihaw na lechon manok sa hangin at ang tunog ng pagbubukas ng mga bote ng San Miguel ay sumasabay sa malakas na tugtugin. Mula sa bintana, pinanood ko siya, ang aking anak. Ang tangkad niya, ang lakas ng kanyang tawa. Nakaramdam ako ng pagmamalaki. Sa kabila ng lahat, anak ko pa rin siya. Dala-dala ang cake sa aking mga kamay at ang relo ay maingat na nakatago sa ilalim ng aking braso. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto ng aming likod bahay. Hindi ko pa gustong pumasok. Gusto ko munang namnamin ang sandali. Pakinggan ang kanyang kaligayahan. Doon sa likod ng salaming pinto, narinig ko ang lahat, ang boses ng kaibigan niyang si Mark, ang una kong narinig. Grabe Paulo, todo bigay talaga ang papa mo sa party na to. Ha, ang ganda ng sound system, imported pa ang mga beer. At sumagot ang aking anak, ang boses na inalagaan ko mula pagkabata, ang boses na umawit ng happy birthday sa akin noong ako naman ang may kaarawan. Ngunit ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay parang mga patalim. O naman, sabi ni Paulo, may halong pangungutya sa kanyang tono. Sinusubukan niyang bilhin ang loob ko. Gaya ng dati, akala niya lahat ng bagay na dadaan sa pera. Natigilan ako. Ang bigat ng cake sa aking mga kamay ay parang biglang naging 1 tonelada. Ang hangin ay tila nawala sa aking mga baga. Bilhin ang loob niya? Sa isip ko, iyon ba ang tingin niya sa lahat ng ito? May isa pang nagsalita, si Jason. Hayaan mo na, tol. At least may pakialam siya sa'yo. Yung tatay ko nga, 6 na buwan na akong hindi tinatawagan, maswerte ka pa. At doon ko narinig ang tawa ng aking anak. Isang tawa na walang init, walang saya. Isang tawa na puno ng paghamak. Maswerte? Ulit ni Paulo. Si Papa laging nakabantay sa bawat galaw ko. Kesyo maghanap na raw ako ng trabaho, bumukod na. Matuto ng tumayo sa sarili kong mga paa. Parang hindi niya naiintindihan na mahirap ang buhay ngayon. Nakakairita. Humigpit ang kapit ko sa pinggan ng cake. Ang mga gilid nito ay pumaon sa aking palad. Nagsimulang manginig ang aking mga kamay. Sa salamin, nakita ko siyang itinaas ang bote ng beer. At pagkatapos, sinabi niya ang mga salitang humasak sa aking pagkatao. Ang mga salitang nagpabago sa lahat. Sa totoo lang mga tol, sabi niya sa kanyang mga kaibigan na para bang ipinagmamalaki pa niya ito, ang pinakamagandang regalo na matatanggap ko ngayong birthday ko ay kung sa wakas
Mawawala na ang matanda sa buhay ko, magpakailanman. Pagod na ako sa mga sermon niya at sa pagkontrol niya sa akin. Mawala. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Mawala. Hindi lang umalis, hindi lang bumukod. Ang gusto niya ay ang aking pagkawala. Na para bang ako ay isang basura na kailangan nang itapon. Isang sagabal sa kanyang buhay na dapat nang alisin. Napaatras ako, halos mabitawan ang cake at ang relong pamana, 28 taon ng pag-aaruga. Naalala ko ang mga gabing hindi ako natutulog dahil may lagnat siya. Naalala ko ang pagtatrabaho ng doble kayod para lang maibigay ang mga laruang gusto niya. Naalala ko ang pagbebenta ko ng isang maliit na lupa na pamana sa akin para lang maipang tuition siya sa isang magandang universidad. Isang universidad na hindi naman niya tinapos. Lahat ng sakripisyo, lahat ng pagmamahal. At ito ang sukli niya, isang kawalan ng utang na loob. Iyon ang tamang tawag doon. Walang utang na loob. Isang pagyurak sa lahat ng ibinigay ko. Sa harap ng kanyang mga kaibigan, ipinahiya niya ako. Ako na nagbigay sa kanya ng bubong na kanyang tinitirhan, ng pagkain kanyang kinakain, ng mismong hangin na kanyang hinihinga sa loob ng aking tahanan. Ang sakit, hindi ninyo maiisip ang sakit. Para kong sinaksak sa puso, hindi ng isang kaaway, kundi ng sarili kong dugo, ng sarili kong laman. Ngunit sa gitna ng matinding sakit na iyon, may ibang nagsimulang mabuhay sa loob ko. Ang mga luha na nagbabadyang tumulo ay biglang natuyo. Ang panginginig ng aking mga kamay ay huminto. Ang sakit ay dahan-dahang nag-iba ng anyo. Naging isang bagay na mas malamig, mas matigas, mas may kalkulasyon. Tiningnan ko siya ulit sa salamin. Nagtatawanan sila. Masaya sila. Nagdiriwang sila sa aking bakuran, sa aking pamamahay, habang ang hiling nila ay ang aking paglisan. At doon sa sandaling iyon, isang desisyon ang nabuo sa aking isipan. Isang desisyon na kasing tigas ng bakal. Gusto mong mawala ako? Sabi ko sa aking sarili. Gusto mo ang kalayaan mula sa akin? Sige, pagbibigyan kita. Ang hiling mo sa iyong kaarawan ay matutupad, pero hindi sa paraang inaasahan mo, hindi sa paraang gusto mo. Matutupad ito sa aking paraan. Matututunan mo ngayong gabi ang tunay na kahulugan ng salitang mawala. Matututunan mo ang leksyon na dapat ay matagal ko nang itinuro sa iyo. Ang leksyon ng pagpapahalaga, ang leksyon ng respeto, at ang leksyon ng katarungan. Hindi niya alam na habang siya ay nagtatawanan, ang kanyang mundo ay malapit ng gumuho. Hindi niya alam na ang amang minamaliit niya ay may plano na, isang plano na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Dahil makalipas ang 10 minuto mula sa sandaling iyon, darating ang mga pulis. At iyon pa lang ang simula. Bago po tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe po sa aming channel at ipaalam sa amin sa comments section kung saan po kayo kasalukuyang nakikinig. Ang cake na hawak ko ay tila nawala na ng tamis. Ang relong nakasiksik sa aking braso ay tila nawala na ng halaga. Ang bawat tibok ng aking puso ay parang isang malakas na dagundong sa loob ng aking dibdib. Sa loob ng ilang sandali, nanatili akong nakatayo doon. Nakatago sa dilim, isang anino lamang sa sarili kong tahanan. Ang mga salita ng aking anak, sana mawala na ang matanda sa buhay ko magpakailanman, ay paulit-ulit na umuulit sa aking isipan na parang isang sirang plaka. Ang sakit, napakabigat. Ngunit kasabay ng sakit, may isang apoy na nagsimulang mag-alab sa kaibuturan ng aking pagkatao. Isang apoy ng determinasyon. Hindi na ako maaaring maging isang duwag. Hindi na ako maaaring magtago. Hindi na ako maaaring magpanggap na hindi ko narinig ang pinakamasakit na salitang maaari kong marinig mula sa kanya. Kaya't huminga ako ng malalim. Inipon ko ang lahat ng natitirang lakas at dignidad sa aking pagkatao. Maingat kong ibinaba ang birthday cake sa isang maliit na mesa sa tabi ng pinto, kasama ang regalong hindi na niya kailanman matatanggap. At pagkatapos, sa ilalim ng liwanag ng buwan at ng mga ilaw sa aming hardin, humakbang ako palabas. Hindi bilang isang ama na may dalang sorpresa, kundi bilang isang lalaking humihingi ng kasagutan. Ang tawanan nila ay biglang naputol nang makita nila ako. Ang masayang kapaligiran
ay biglang napalitan ng isang hindi komportableng katahimikan. Lahat ng mata ay napako sa akin. Nakita ko ang pagkagulat sa mukha ng mga kaibigan ni Paulo. Ngunit si Paulo, ang aking anak, tiningnan niya ako na parabang isa akong istorbo, isang hindi inaasahang bisita sa sarili niyang party. Paulo, nagsimula ako at ang boses ko sa aking pagkagulat ay hindi nanginginig. Ito ay kalmado. Ito ay matatag. Pwede ba tayong mag-usap ng pribado? Inaasahan ko na kahit papaano ay makakaramdam siya ng hiya na marahil ay sasabihin niyang, "Papa, mamaya na lang po," o "Sandali lang po mga kaibigan." Ngunit ang aking anak ay hindi gumalaw. Sa halip, humalakhak siya. Isang maikli at mapang-asar na halakhak. Itinaas niya ang kanyang bote ng beer na tila isang tropeyo. Humarap siya hindi sa akin, kundi sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang manonood. At sinabi niya sa isang malakas at malinaw na boses para marinig ng lahat, "Papa, kung anuman ang narinig mo, totoo lahat yon." Ang mga salitang yon ay tumama sa akin na parang isang malakas na sampal. Hindi lang niya inamin, ipinagmalaki pa niya. Ang kahihiyan na dapat sana ay para sa kanya ay ibinato niya pabalik sa akin. Ang mga bisita na kanina lang ay nag-uusap tungkol sa kung gaano kasarap ang pagkain, ay ngayon mga manonood na sa isang dula-dulaan ng aming pamilya. Nakita ko ang awa sa mata ng ilan, ngunit ang karamihan ay may halong pagkamausisa na parabang nanonood sila ng isang teleserye. "Nakikialam ka sa buhay ko," patuloy niya, at ang bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa aking puso. At lahat ng tao dito, alam nila yan. Nakikialam, ulit ko, hindi makapaniwala sa aking narinig. Paulo, ang tawag doon ay pagmamalasakit. Ang tawag doon ay pagiging ama. "Hindi, Papa," pagtatama niya at umiling-iling pa siya na parang ako ang bata at siya ang matanda. Ang tawag doon ay pag-control. Gusto mong diktahan ang bawat aspeto ng buhay ko. "Paano mo nasasabing yan? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa iyo?" Ang tanong ko, at ang aking boses ay nagsimulang magkaroon ng pait. "Ang bahay na ito, ang pag-aral mo, ang sasakyang ginagamit mo, lahat ng iyan, saan nang galing? Hindi ko naman hiningi ang mga yan." Sigaw niya pabalik at ang kanyang mukha ay namula na sa galit at sa nainom na alak. "Walang pumilit sa iyo na ibigay ang mga yan. Desisyon mong suportahan ako, kaya't wag mo akong sisingilin ng utang na loob para sa mga desisyon na ikaw mismo ang gumawa." Ang kanyang mga kaibigan ay tumango-tango, na parabang si Paulo ay isang bayaning nagsasabi ng isang matinding katotohanan. Si Mark ay lumapit pa sa tabi niya at inakbayan siya. "May punto si Paulo, Tito," sabi ni Mark, at ang pagtawag niya sa akin ng Tito ay puno ng pang-iinsulto. Ang mga magulang, pinipili nilang magkaroon ng anak. Responsibilidad niyo yan, responsibilidad. Oo, responsibilidad kung pakainin siya, bihisan at pag-aralin. Ngunit responsibilidad ko rin bang tiisin ang kanyang kawalang galang? Responsibilidad ko rin bang tanggapin na lang na itrato niya ako na parang isang bangko na walang katapusan ng pondo, ngunit walang damdamin? 28 taon, sabi ko, at ang aking mga mata ay hindi bumibitiw sa kanya. 28 taon kitang binigyan ng lahat ng kailangan mo at higit pa. At 28 taon mo ring ginamit yan para kontrolin ako, ganti niya. Gusto mo ng pasasalamat para sa mga bagay na hindi ko naman kailanman hiniling. Iyan ang problema mo, Papa, hindi sa akin. Si Jason naman ang tumawa. Boomer mentality yan, sabi niya sa kanyang mga kaibigan. Nagsakripisyo ako, kaya may utang ka sa akin. Ang kanilang mga tawanan ay parang mga dagundong ng kulog sa aking pandinig. Ako ay napapaligiran. Hindi ng mga kaaway, kundi ng mga taong pinapakain ko, ng mga taong pinayagan kong pumasok sa aking tahanan. At ang lider ng kanilang pangungutya ay ang aking sariling anak. Huminga ako ng malalim. Kailangan kong malaman. Kailangan kong marinig ito mula mismo sa kanya nang walang pag-aalinlangan. Kaya nang sabihin mong sana mawala na lang ako magpakailanman, sabi ko, at ang aking boses ay bumaba, puno ng bigat. Seryoso ka doon.
Sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang kislap ng pagkagulat sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na narinig ko ang eksaktong mga salita, ngunit ang pagkagulat na iyon ay mabilis na nawala, pinalitan ng isang mas matinding kayabangan. Itinayo niya ang kanyang sarili, inunat ang kanyang dibdib na parabang siya ang bida sa kwentong ito. Oo, sabi niya, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Seryoso ako, lagi kang nakabantay, lagi kang nangangaral, ginagawa mong tungkol sa iyong mga inaasahan ng lahat. Siguro, kung hahanapin mo ang sarili mong buhay imbes na pakialaman ng sa akin, pareho pa tayong magiging masaya. Ang huling pangungusap na iyon ang nagtulak sa akin sa bingit, ang magkaroon ng kapangyarihan na sabihin sa akin sa ama niya na maghanap ng sarili kong buhay. Na para bang ang buhay ko sa loob ng 28 taon ay hindi umikot sa kanya. Ang sarili mong bahay, sabi ko, at ang bawat salita ay dahan-dahan at may diin. Ang sarili mong pagkain, ang sarili mong sasakyan, lahat ng iyan ay ibinibigay ng taong gusto mong mawala. Isang malademonyo ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tama ka, sabi niya, at kapag sa wakas ay nawala ka na, mamimiss ko ang libreng upa. Siguro mga 5 minuto, pagkatapos noon, gagawa ako ng paraan. Si Angela, ang kanyang girlfriend, ay tumawa mula sa kanyang upuan. Sa wakas ay inalis niya ang kanyang tingin mula sa cellphone. Grabe ka, Paolo, sabi niya, ngunit ang tono niya ay parang isang papuri. Na parabang ang kalupitan ng aking anak ay isang bagay na kaakit-akit. Doon ko naintindihan. Tapos na, walang nang pag-asa. Ang anak na pinalaki ko ay wala na. Ang kaharap ko ngayon ay isang estranghero. Isang estranghero na may mukha ng aking anak, ngunit may puso ng isang bato. Tumalikod ako. Hindi na ako nagsalita pa. Ano pa ba ang sasabihin? Ang kanilang mga tawanan ay sumunod sa akin habang naglalakad ako pabalik sa loob ng bahay. Ngunit hindi na ako nasasaktan. Ang sakit ay napalitan na ng isang malamig at matigas na resolusyon. Gusto niyang mawala ako. Sige, pagbibigyan ko siya. Ngunit sa aking pagkawala, sisiguraduhin kong matututunan niya ang isang aral na hinding-hindi niya malilimutan. Ang bawat hakbang ko paakyat sa hagdanan ay parang isang paglalakbay palayo sa buhay na aking nakasanayan. Ang bigat ng aking mga paa ay katumbas ng bigat ng aking puso. Ang mga tunog ng party sa ibaba, ang musika, ang tawanan, ang boses ng aking anak na nagkukwento ng isa na namang biro na marahil ay tungkol sa akin, ay unti-unting humihina habang ako'y papalapit sa aking silid. Nang isara ko ang pinto ng aking kwarto, isang malambot na click ang nagsilbing harang sa pagitan ko at ng selebrasyon ng aking sariling kahihiyan. Sa wakas, katahimikan. Huminto ako sa gitna ng kwarto at hinayaan kong bumalot sa akin ng katahimikan. Ngunit kahit sa loob ng 4 na sulok ng aking silid, ang mga alaala ay walang tigil sa pagbuhos. Tumingin ako sa salamin sa ibabaw ng aking aparador at nakita ko ang refleksyon ng isang lalaki na halos hindi ko na makilala. Ang kanyang mga mata ay pagod, ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Kailan pa ako naging ganitong tao? Isang ama na hinahayaang yurakan ang kanyang pagkatao. Isang ama na patuloy na nagbibigay kahit ang kapalit ay pang-aalipusta. Ang insidente noong nakaraang taon tungkol sa kotse ay biglang pumasok sa aking isipan, malinaw na parang kahapon lang nangyari. Dinala ako ni Paulo sa 3 magkakaibang car dealership. Pinipilit akong mag-consign para sa isang sasakyan na alam naming pareho na hindi niya kayang bayaran. Nang iminungkahi kong humanap kami ng mas praktikal, isang bagay na mas abot kaya, lumingon siya sa salesman na may halong pagkukunwaring hiya. Pasensya na po kay Papa, sabi niya. Hindi po niya kasi naiintindihan na importante ang imahe sa trabaho ko. Ang salesman ay mukhang hindi komportable, ngunit nagpatuloy si Paulo. Akala po niya kasi pagmamayabang na ang pagmamaneho ng disenteng sasakyan. Ganyan po talaga kapag nasanay ka na sa pagiging mediocre sa buong buhay mo. Mediocre. Iyon ang salitang ginamit niya. Nakatayo ako doon, hawak ang aking tseke
handang tulungan siyang magkaroon ng sasakyan habang dinudurog niya ang aking dangal sa harap ng isang estranghero. Ang second-hand na Honda na napili namin sa huli na nagkakahalaga ng mahigit kalahating milyong piso na galing sa aking ipon ay nireklamo niya sa loob ng maraming buwan. Isa pang alaala ang lumitaw. Noong Pasko, inimbita ko ang kanyang mga kaibigan para sa Noche Buena. Umaasa akong makabuo ng isang magandang relasyon sa kanila. Naghanda ako ng ilang araw. Nais kong ipakita sa kanila na ang ama ni Paulo ay hindi ang halimaw na marahil ay ikinukwento niya. Habang kumakain kami ng dessert, si Mark, ang kaibigan niyang laging nasa tabi niya, ay nagsalita. "Tito," sabi po ni Paulo, "masyado daw po kayong mahigpit sa lahat ng bagay," sabi niya, at ang tono niya ay hindi maitatago ang pangungutya. "Siguro po mahirap na may laging nakabantay sa bawat galaw mo." At si Paulo, sa halip na ipagtanggol ako, ay tumawa lang. Itinaas niya ang kanyang kopita ng alak. "Wala kayong ideya," sabi niya. Akala ni Papa, alam niya kung ano ang pinakamabusa para sa lahat. Nakaupo ako sa kabisera ng sarili kong mesa. Nagsisilbi ng alak na ako ang bumili sa mga taong hayagang iniinsulto ako habang ang aking anak ang nag-o-orkestra ng buong palabas. At ang pinakamasakit sa lahat, patuloy akong nangumiti. Patuloy akong naging isang mabuting host. Patuloy kong kinonsinti ang mismong pag-uugali na sumisira sa anumang posibilidad ng respeto sa pagitan namin. Ngunit ang gabing ito, iba. Ngayong gabi, sa wakas ay sinabi ni Paulo kung ano talaga ang nasa isip niya. At may isang bagay sa loob ko na permanenteng nagbago. Lumapit ako sa bintana at tumingin sa ibaba. Nandoon siya, masigla pa rin, may hawak na bagong bote ng beer. Marahil ay ipinagmamalaki ang kanyang pinakabagong tagumpay laban sa matanda. Ang kanyang mga kaibigan ay nakapalibot sa kanya na parang mga disipulo. Ilang taon ko na bang pinopunduhan ang sarili kong kahihiyan? Ang parte ng aking isipan na isang inhinyero ay nagsimulang gumana. Ang parehong proseso ng pagsusuri na ginamit ko upang malutas ang mga komplikadong problema sa loob ng 3 dekada. Mga variable, mga limitasyon, mga ninanais na resulta. Gusto ni Paulo na mawala ako sa buhay niya. Gusto ko ng respeto o kahit man lang ang pagtatapos ng hayagang pang-aalipusta. Ang kasalukuyang paraan, pasensya, pagbibigay, pag-asa na balang araw ay makakaramdam siya ng pasasalamat, ay ganap na nabigo, oras na para sa ibang metodolohiya. Humarap akong muli sa salamin, ngunit ngayon, iba na ang nakikita ko. Hindi isang biktima, hindi isang doormat, kundi isang lalaki na may mga mapagkukunan, mga pagpipilian, at ang talino upang gamitin ang mga ito ng epektibo. Si Paulo ay 28 taong gulang at hindi pa nagkakaroon ng tunay na trabaho. Wala siyang ipon, walang credit history, walang practical na kasanayan sa buhay maliban sa pagkonsumo ng kung anong ibinibigay ng iba. Ang buong pamumuhay niya ay nakasalalay sa aking patuloy na pagpayag na tustusan ang kanyang kaginhawahan habang hayagan niyang kinukutya ang aking pagkatao. Ano ang mangyayari kung ang tulong na iyon ay bigla na lang maglaho? Isang malamig na kaliwanagan ang dumaloy sa aking sistema. Ako ang nagmamay-ari ng bahay na ito. Bawat bayarin sa kuryente, bawat bayad sa insurance, bawat puwis sa ari-arian ay galing sa aking mga account. Ang ref na palagi niyang binubuksan, ang internet na ginagamit niya, ang kuryenteng nagpapagana sa kanyang mga video games hanggang madaling araw. Lahat ay sa akin. Kung totoong gusto ni Paulo na mawala ako sa buhay niya, marahil oras na para pagbigyan ng hiling na iyon. Ngunit sa aking mga termino, hindi sa kanya. Lumapit ako sa pinto, ang aking kamay ay nakapatong sa hawakan. Ang party ay nagpapatuloy sa ibaba. Walang kamalay-malay sa pagbabagong naganap sa taong gumawa ng lahat ng ito na posible. Malapit nang malaman ni Paulo ang pagkakaiba sa pagitan ng kalayaan at pag-abandona sa pagitan ng kasarinlan at responsibilidad. Humingi siya ng espasyo mula sa impluwensya ng kanyang ama. Sa lalong madaling panahon magkakaroon siya ng lahat ng espasyong kaya niyang hawakan. Ang kailangan ko lang gawin ay bumaba at bawiin ang lahat.
At iyon mismo ang gagawin ko. Bumaba ako sa hagdanan, hindi na nagmamadali, hindi na nanginginig. Ang bawat hakbang ay may bigat at layunin. Hindi na ako ang lalaking umakyat kanina na may pusong wasak. Ang bumababa ngayon ay isang lalaking may plano. Pinuksan ko ang pinto sa likod bahay at ang eksena ay pareho pa rin. Ang musika ay malakas. Ang mga bisita ay nag-iinuman at si Paulo ay bida pa rin sa kanyang grupo malapit sa ihawan, ngunit may isang bagay na fundamental na nagbago. Hindi sa party kundi sa akin, nilagpasan ko ang mga grupo ng mga taong nag-uusap. Ang karamihan ay hindi namamalayan na ang lalaking nagmamay-ari ng lahat ng kanilang tinatamasa ay gumawa na ng isang desisyon na babago sa takbo ng kanilang gabi. Naglakad ako ng diretso patungo sa mesa kung saan nakalagay ang sound system. Ang wireless microphone ay nandoon, eksakto sa inaasahan ko. Kinuha ko ito ng may parehong kalmadong katumpakan na dati kong ginagamit sa paglalahad ng mga solusyon sa engineering sa mga board meeting. Tumugtog pa ang musika ng ilang sandali bago ko nahanap ang volume control. At pagkatapos, katahimikan. Isang biglaan at ganap na katahimikan ang bumalot sa buong bakuran. Ang mga usapan ay naputol sa gitna ng pangungusap. Ang mga bote ng beer ay huminto sa kalagitnaan ng pag-abot sa mga labi. Maging ang mga pinakalasing na bisita ay naintindihan na may isang mahalagang bagay na naganap. Inilapit ko ang mikropono sa aking bibig. Tapos na ang party, ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng aking ari-arian, malinaw at hindi mapag-alinlanganan. Hinihiling ko sa lahat na lisanin ang aking pag-aari ngayon din. Ang mga salitang iyon ay tumama na parang isang malakas na dagok. Ang mukha ni Paulo ay dumaan sa isang mabilis na pagkakasunod-sunod ng mga emosyon, pagkagulat, kahihiyan at pagkatapos ay ang pamilyar na kayabangan na naging tatak ng aming relasyon sa loob ng maraming taon. Humakbang siya pasulong, hinarap ang mga bisita sa halip na ako. Walang aalis, sigaw niya, sinusubukang bawiin ang kontrol. Party ko to at welcome kayong lahat na manatili hanggat gusto niyo. Si Mark ay agad na tumabi sa kanya. Ang kanyang suporta ay kasing sigurado ng pagsikat ng araw. Tito Robert, huwag niyo namang sirain ang selebrasyon ng bata. Birthday niya po. Ito ay pag-aari ko, sagot ko sa mikropono. Ang aking boses ay nanatiling matatag at makatotohanan. Ako ang may legal na karapatan na magpasya kung sino ang mananatili at kung sino ang aalis. Si Jason ay tumawa, ang parehong mapangasar na tunog na narinig ko kanina. Naku, Mr. Davis, wag na po kayong maging dramatic. Wala naman po kaming sinisirang kahit ano. Ilang mga bisita ang nagsimulang makaramdam ng pagkailang nararamdaman na ang sigalot ng pamilya ay lumalampas na sa normal na hangganan. Ngunit ang mga pinakamalapit na kaibigan ni Paulo ay nanatili sa kanyang tabi. Ang kanilang katapatan ay tila mas malakas kaysa sa kanilang sentido komun. Papa, ibaba mo na yang mikropono at itigil mo na ang pagpapahiya sa sarili mo, sabi ni Paulo, at ang kanyang boses ay may tunong mapangmaliit na perpekto niyang natutunan sa paglipas ng mga taon. Mga kaibigan ko sila, parte ko to at nag-aasal kang parang baliw. Ang mikropono ay nagpalakas sa aking tugon sa bawat bisitang nakakalat sa bakuran. Ako ang nagmamay-ari ng bahay na ito. Ako ang nagbabayad ng mortgage, ng mga bayarin sa kuryente at tubig, ng insurance at ng amilyar. Hindi ito yung ari-arian, Paulo. Ito ay sa akin. Ano ngayon? Ganti niya, kumikilos na parang isang artista para sa kanyang mga manunood. Sinusuportahan mo na ako sa loob ng maraming taon. Ganyan naman talaga ang mga magulang. Hindi mo pwedeng basta-basta na lang paalisin ang mga tao dahil lang sa nagkakaroon ka ng breakdown. Si Angela ay muling tumawa mula sa kanyang kinauupuan, tila naaaliw sa aming legal na pagtatalo. Sa totoo lang, sabi ko, at tiniyak kong malinaw ang bawat salita, kaya ko. Ang sinumang may-ari ng ari-arian ay may karapatang hilingin sa mga tao na umalis. Kung sila ay tatanggi, ito ay nagiging trespassing or illegal na pagpasok. Ang kaswal na katiyakan sa aking boses ay tila tumagos kahit sa kumpiyansang pinalakas ng alak ni Paulo.
Lumingon siya sa kanyang mga kaibigan, naghahanap ng parehong suporta na nagpalakas ng kanyang loob kanina. Hindi ka seryoso, sabi ni Mark, ngunit ang kanyang tono ay nawala na ng dating kayabangan. Hindi mo naman siguro tatawagan ang mga pulis sa birthday party ng sarili mong anak. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. At pagkatapos, sa mikropono, sinabi ko ang dalawang salita na magiging hudyat ng katapusan. Tingnan natin. Ibinaba ko ang mikropono sa mesa at tumalikod patungo sa bahay. Mayroon kayong 5 minuto para kusang umalis, ma'am. Sabi ko, ang aking boses ay sapat na malakas para marinig ng lahat, kahit wala ng amplifikasyon. Pagkatapos niyan, ang mga pulis na ang mag-aalis sa inyo bilang mga trespasser. Ang boses ni Paulo ay sumigaw sa aking likuran. Hindi na ito ang kontroladong pangungutya kundi isang bagay na malapit na sa pagkasindak. Papa, hindi mo pwedeng gawin to. Mga kaibigan ko ang mga taong to. Huminto ako sa pintuan at hinarap ko sila sa huling pagkakataon. 30 taon ng pag-aasikaso sa kanyang mga kaibigan, pagbili ng pagkain para sa kanyang mga party, paglilinis ng kanilang mga kalat, at pagtitiis sa kanilang kaswal na kawalang galang sa sarili kong bakuran. Gusto mong mawala ako sa buhay mo, hindi ba? Sabi ko. Ganito ang proseso niyan. Kapag nawala ako, ang bahay ko ay kasama kong mawawala. Isinara ko ang pinto at ang ingay ng kanilang mga sigawan ay biglang humina. Mula sa bintana ng kusina, nakita ko ang mga bisita na naguguluhang nakatingin sa bahay. Ang ilan ay nagsimula ng maglakad patungo sa gate. Lumakad ako patungo sa telepono sa dingding at idinayal ang numerong hindi ko akalaing tatawagan ko para sa sarili kong anak. 25 minuto matapos ang aking tawag, ang tahimik na gabi ay binasag ng tunog ng sirena. Ang mga umiikot na ilaw na pula at asul ay sumilay sa aking bakuran na parang isang sinag ng parola na tumatagos sa kadiliman. Ang kaswal na kapaligiran ng party ay biglang naglaho. Pumasok sa gate si Officer Cruz na sinundan agad ni Officer Garcia. Ang kanilang mga uniforme at tsapa ay agad na nag-utos ng atensyon mula sa bawat taong natitira pa sa aking ari-arian. Sino po ang tumawag sa pulis? Ang tanong ni Officer Cruz. Ang kanyang boses ay propesyonal at neutral. Ako po, lumapit ako mula sa aking kinatatayuan malapit sa pinto. Ito po ang aking pag-aari at hiniling ko sa mga taong ito na itigil ang party at umalis. Tumanggi po sila. Tumango si Officer Cruz habang sinusuri ang mga natitirang bisita na biglang naging abala sa kanilang mga inumin. Inabot ko sa kanya ang aking lisensya at ang resibo ng aking amilyar, mga dokumentong inihanda ko na habang naghihintay sa kanilang pagdating. Si Officer Garcia ay tumayo sa gitna ng patio at ang kanyang boses ay may autoridad. Ang lahat po ng naririto ay kinakailangang lisanin ang pribadong ari-ariang ito kaagad. Ang may-ari po ay humiling na kayo ay umalis at ang patuloy na pananatili ay maituturing na trespassing. Ang reaksyon ay agaran at iba-iba. Ang ilan ay mabilis na kinuha ang kanilang mga gamit, malinaw na ayaw masangkot sa pulisya. Ngunit ang iba ay tumingin kay Paulo, naghihintay ng kanyang susunod na hakbang. Hindi ito patas, sigaw ni Angela. May permiso kami. Inimbita kami ni Paulo. Kinang, sagot ni Officer Garcia ng may pasensya, ang mga anak na nasa hustong gulang na nakatira sa bahay ng kanilang mga magulang ay walang legal na karapatang mag-imbita ng mga bisita laban sa kagustuhan ng may-ari ng ari-arian. Humakbang si Paulo pasulong. Ang kanyang kumpiyansa ay nabawasan na ngunit hindi pa tuluyang nasira. Mga opisyal, kalokohan po ito. Birthday party ko po ito at nagagalit lang po ang tatay ko. Binaling ni Officer Cruz ang kanyang atensyon sa aking anak. Ginoo, ang mga hindi pagkakaunawaan sa pamilya ay hindi nagbabago sa batas ng ari-arian. Kung ang iyong ama ang nagmamay-ari ng property na ito at gusto niyang umalis ang mga bisita, kailangan nilang sumunod. Pinanood ko habang ang grupo ay lalo pang lumiit. Maging ang ilan sa mga pinakamatapat na kaibigan ni Paulo ay nagsimula ng gumilid patungo sa gate. Ang kanilang katapataan ay sinusubok ng posibilidad ng tunay na legal na kahihinatnan.
Ngunit si Paulo, sa kanyang kayabangan, ay hindi pa rin sumusuko. Ikinrus niya ang kanyang mga braso at mas lalong itinindig ang kanyang mga paa sa aking patio. Dito ako nakatira, ipinahayag niya sa mga pulis, bahay ko rin ito. Ang pasensya ni Officer Cruz ay naubos na. Lumapit siya kay Paulo, ang kanyang kamay ay dahan-dahang gumalaw patungo sa posas sa kanyang sinturon. Binata, nilalabag mo ang batas. Ito na ang iyong huling pagkakataon na umalis ng kusa. Ang tugon ni Paulo ay may parehong kayabangan na naging tatak ng aming relasyon. Ngunit ngayon, ito ay may bigat na ng tunay na legal na parusa. Hindi ako aalis kahit saan. Kalokohan ito? Hindi niyo pwedeng arestuhin ang isang tao sa sarili niyang bahay. Sa totoo lang pwede. Si Officer Garcia ay lumipat sa kaliwang bahagi ni Paulo. Ang kanyang posisyon ay propesyonal at sinadya. Hindi mo pag-aari ang ari-ariang ito at inutusan ka ng umalis ng legal na may-ari. Ang katotohanan ng kanyang sitwasyon ay tila tumama kay Paulo na parang isang malamig na tubig. Ang kanyang mga mata ay palingalinga sa dalawang pulis. Pagkatapos ay sa akin at pagkatapos ay sa kanyang mga natitirang kaibigan na nakatingin sa kanya ng may pagkabigla. Papa, sabihin mo sa kanila na baliw ito, dito ako nakatira. Nakatira ka dito dahil sa aking pahintulot, mahinahon kong sagot. At ngayon, ang pahintulot na iyon ay binabawi ko na. Ang mga salitang iyon ang huling hudyat. Lumapit si Officer Cruz na hawak na ang posas. Tumalikod ka at ilagay ang iyong mga kamay sa likod. Seryoso ka ba ngayon? Ang boses ni Paulo ay bahagyang pumiyok, ang unang senyales na ang kanyang katapangan ay sa wakas ay nagbibigay daan na sa tunay na takot. Ipakukulong mo talaga ako? Tumalikod ka na. Ngayon din? Pinanood ko ang mukha ng aking anak na dumaan sa hindi paniniwala, galit at sa wakas, isang desperadong uri ng sindak habang napagtanto niya na ang 28 taon ng pag-iwas sa mga kahihinatnan ay kakatapos lang. Dahan-dahang tumalikod si Paulo. Ang kanyang mga galaw ay matigas dahil sa sama ng loob. Ang tunog ng pagsara ng posa sa kanyang mga pulso ay umaling-awngaw sa tahimik na patiyo na may kasamang kasiguraduhan ng isang nagsasarang pinto. Paulo Reyes, ikaw ay arestado para sa criminal trespassing at hindi pagsunod sa isang legal na utos, pahayag ni Officer Cruz. Si Angela ay napasinghap. Hindi ito pwedeng mangyari. Tito Robert, hindi niyo pwedeng hayaang arestuhin nila ang sarili niyong anak. Sinalubong ko ang kanyang tingin nang may parehong kalmadong pinanatili ko buong gabi. Hindi ako ang gumagawa nito. Tinawagan ko sila dahil si Paulo ay tumangging igalang ang aking mga karapatan sa ari-arian. Habang dinadala ng mga pulis si Paulo patungo sa gate, lumingon siya at hinarap ako. Ang kanyang mukha ay nagiba, isang bagay na hindi ko pa nakikita dati. Isang tunay na puot na may halong hindi paniniwala. Papa, hinding-hindi kita mapapatawad sa ginawa mo. Akala mo nanalo ka, pero ginawa mo ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay mo. Ang lason sa kanyang boses ay wawasak sa akin, ilang oras lang ang nakalipas. Ngayon, kinumpirma lang nito na ang aking desisyon na gumawa ng marahas na aksyon ay tama. Tingnan natin, sagot ko. Pinanood ko habang ang aking anak ay isinasakay sa likod ng patrol car, opisyal na nasa kustudiya ng pulisya. Sa wakas ay hinaharap ang tunay na bunga ng kanyang mga pagpili. Ang party ay tapos na sa lahat ng paraan at ang aking bakuran ay sa akin ng muli. Ang unang umaga na wala si Paulo sa bahay ay parang pagpasok sa isang ibang mundo. Ang katahimikan, ito ang unang napansin ko. Walang malakas na tugtog mula sa kanyang kwarto. Walang mga yabag ng paang nagmamadaling bumaba para maghanap ng almusal. Walang boses na nagrereklamo o humihingi ng kung ano-ano. Nagtimpla ako ng kape sa ganap na katahimikan at umupo sa mesa sa kusina, pinagmamasdan ang pagsikat ng araw sa bintana. Sa loob ng maraming taon, ang mga umagang tulad nito ay laging may kasamang pag-aalala. Ano na naman kaya ang problema ngayon? Anong pangangailangan na naman kaya ang kailangan kong tugunan? Ngunit nga yung says may kapayapaan.
Isang mapait na kapayapaan ngunit kapayapaan pa rin. Isang mabilis na tawag sa City Hall ang kumumpirma sa sinabi ni Officer Garcia. Si Paulo ay mananatili sa kulungan ng 14 na araw para sa criminal trespassing at disorderly conduct. Ang petsa ng kanyang paglaya ay nakatakda sa ika-29 ng Abril alas 9 ng umaga, 14 na araw, 2 linggo. Iyon ang bintanang ibinigay sa akin ng tadhana. Eksaktong 2 linggo para ipatupad ang plano na nabuo sa aking isipan noong mga huling sandali ng kanyang pagkakaaresto. Sa mga sumunod na araw, nagsimula akong kumilos nang may parehong metodologikal na katumpakan na naging tatak ng aking karera bilang isang ininyero. Ang unang hakbang ay ang pagkalap ng impormasyon tungkol sa tunay na sitwasyon ni Paulo kumpara sa pantasyang kanyang pinamumuhayan. Inilabas ko ang mga financial records na sumasaklaw sa nakalipas na 5 taon. Ang mga papel na ito, ang mga resibo, ang mga bank statement, ay hindi nagsisinungaling. Ang mga ito ang tahimik na saksi sa aking walang sawang pagbibigay. Isa-isa kong kinuwenta ang katumbas na upa sa aming lugar para sa isang bahay na tulad ng sa amin ay humigit kumulang 30,000 piso. Habang tinitingnan ko ang mga numero, hindi galit ang naramdaman ko, kundi isang uri ng malungkot na paglilinaw. Ang pera ay isang bagay lang. Ngunit ang ipinuhunan kong oras, pag-aalala at pagmamahal, iyon ang hindi masukat. At ang lahat ng iyon ay nauwi sa isang birthday wish na sana imawala na lang ako. Sa aking pagsasaliksik, sinimulan ko ring imbestigahan ang kasalukuyang kondisyon ng real estate market. Ang mga bahay na katulad ng sa aming subdibisyon ay naibebenta sa pagitan ng 22 hanggang 28 milyong piso. Pemblang Puerton Brewers, Mando 28 Tambos. Ang sa akin, dahil maingat na inalagaan at kamakailan lang na-renovate, ay malamang na makakuha ng mas mataas na halaga. Ang mga numero ay nagsimulang magbigay daan sa isang konkretong plano. Ang alaala na patuloy na bumabalik sa akin sa mga tahimik na araw ng pagpaplano ay ang insidente sa isang job fair noong nakaraang Nobyembre. Dinala ko si Paulo doon, matiyaga akong naghintay habang siya ay nagpapasa ng mga aplikasyon. Tinulungan ko pa siyang mag-practice para sa mga interview noong gabi bago iyon. Ngunit bumalik siya mula sa bawat interview na may mga detalyadong paliwanag kung bakit hindi angkop ang mga posisyon. Parang micromanaging yung manager pa, sabi niya. O kaya naman, nakaka-insulto yung sahod para sa isang tulad ko na may potensyal. Isang linggo ang lumipas, nalaman ko mula sa isang kaibigan na sinadya pala ni Paulo na sirain ang bawat interview. Huli siyang dumating, hindi angkop ang kanyang kasuotan at nagbigay ng mga pilosopong sagot na siguradong hindi siya matatanggap. Nang kumprontahin ko siya, ang kanyang sagot ay brutal sa kanyang katapatan. Bakit ako kukuha ng isang minimum wage na trabaho, sabi niya, kung ibinibigay mo naman ang lahat ng kailangan ko dito? Ang pag-usap na iyon na dapat ang gumising sa akin. Ngunit sa halip, tinanggap ko ang kanyang luhika at ipinagpatuloy ang pagsuporta sa mismong pag-uugali na sumisira sa aming relasyon. Pagsapit ng katapusan ng unang linggo ng kanyang pagkakakulong, ang aking desisyon ay ganap ng buo. Gusto ni Paulo na mawala ako sa buhay niya. Paulit-ulit niyang sinabi ito nang may sapat na kalupitan para ipakita ang tunay na intensyon. Sige, mawawala ako, ngunit hindi bilang isang talunang ama na inaasahan niyang manipulahin magpakailanman. Ang bahay, ang simbolo ng kanyang pagiging kampante, ay ibebenta habang siya ay nakaupo sa kulungan. Walang kamalay-malay na ang kanyang libreng sakay ay permanenteng magtatapos. Ang perang makukuha ay magpopondo sa isang komportableng pagre-retiro sa isang lugar na malayo sa Maynila, marahil sa isang tahimik na bayan sa Palawan, isang lugar kung saan hindi niya kailanman maiisip na hanapin ang isang ama na hiniling niyang maglaho. Ang pangalawang linggo ay ginugol ko sa pagsasaliksik ng mga lugar para sa pagre-retiro. Mga lugar kung saan ang 25 milyong piso ay makakabili ng isang disenteng bahay
at makapagbigay ng maraming taon ng mapayapang pamumuhay. Ang mga banta ni Paulo noong siya ay inaaresto ay naglinaw ng isang bagay. Itinuring niya akong isang hadlang na kailangang lampasan, hindi isang ama na dapat igalang. Ang kanyang pangako na pagsisisihan ko ang pagpapatupad ng mga hangganan ay eksaktong uri ng mapanlinlang na pananalita na tiniis ko sa loob ng maraming taon. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang atrasan. Ang inhinyerong paraan sa problemang ito ay simple lang. Alisin ang variable na nagdudulot ng dysfunction sa sistema. Sa kasong ito, ang variable na iyon ay ang aking patuloy na suportang pinansyal sa isang taong hayagang kinasusuklaman ang taong nagbibigay nito. Habang papalapit ang araw ng kanyang paglaya, pinal na ang aking desisyon. Ang business card ng real estate agent ay nakapatong sa tabi ng aking tasa ng kape. Oras na para gawin ang tawag na magsisimula sa lahat. 28 taon ng pasensya, suporta at pagmamahal ay nagbunga lamang ng pagiging mayabang, kawalang-galang at mga banta. Oras na para ipakita kay Paulo kung ano talaga ang hitsura ng pagkawala. Inabot ko ang telepono para tawagan si Ginang Santos. Ang opisina ni Ginang Michelle Santos ay nasa isang sulok na suite sa gitna ng Makati. Ang mga bintana nito ay nag-aalok ng tanawin ng syudad na naging tahanan ko sa loob ng 3 dekada. Ang mga sertipiko ng profesionalismo ay nakahanay sa mga dingding kasama ang mga larawan ng mga naibentang ari-arian na lumilikha ng isang kapaligiran ng kakayahan at tagumpay. Ginoong Reyes, salamat po sa pagtawag, sabi niya, habang itinuturo ang upuan sa tapat ng kanyang makintab na mesa. Nabanggit niyo po na kailangan ninyong magbenta ng mabilis. Ano po ang dahilan ng pagmamadali? Umupo ako, ang aking mga dokumento ng ari-arian ay nakaayos sa isang Manila folder. Mga pangyayari sa pamilya, sabi ko, mga personal na dahilan na nangangailangan ng agarang aksyon. Ang kanyang ekspresyon ay nanatiling profesional na neutral. Naiintindihan ko po, hayaan niyo po akong suriin ang mga detalye ng inyong ari-arian at maaari nating pag-usapan ang mga makatotohanang inaasahan. Ang pagsusuri sa ari-arian ay tumagal ng halos 40 minuto ng pagsusuri sa merkado, pag-aaral sa paghahambing ng mga kapitbahayan at detalyadong talakayan tungkol sa diskarte sa pagpepresyo. Ang kadalubhasaan ni Ginang Santos ay kitang-kita sa kanyang sistematikong pamamaraan. Batay po sa kasalukuyang kondisyon ng merkado at sa mga detalyeng ibinigay ninyo, irerekomenda ko po na ilista natin ito sa halagang 25 milyong piso, 0.55 piastre. Sa presyong iyan, na may tamang pagsasaayos at marketing, dapat tayong makakuha ng mga seryosong mamimili sa loob ng 1 linggo. Ang timeline ay eksaktong tumutugma sa aking pribadong deadline. Sige, sang-ayon ako sa presyong iyan, sabi ko. Bahagyang sumandal pasulong at handa akong mag-alok sa inyo ng isang malaking bonus kung ang pagbebenta ay maisasara sa loob ng 7 araw. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag. Kaano po kalaki ang ating pinag-uusapan? 150,000 piso, 150,000 tars. Nakaragdagan sa inyong standard na komisyon kung magkakaroon tayo ng isang pirmadong kontrata sa susunod na Martes. Ginoong Reyes, sabi niya na nga may nangiti, nasa inyo po ang aking buong atensyon at pangako. Bisitahin po natin ang ari-arian ngayong hapon para makapagsagawa ako ng tamang pagsusuri. Ang biyahe papunta sa aking bahay ay tumagal ng 20 minuto sa mga pamilyar na kalye na malapit ng maging mga alaala na lang. Ang paglalakad sa loob ng aking tahanan kasama ang isang taong sinusuri ang halaga nito sa merkado ay lumikha ng isang hindi inaasahang emosyonal na karanasan. Bawat silid ay may mga alaala ng pagkabata ni Paulo, mga birthday party, mga sesyon ng homework, ang unti-unting pagbabago mula sa isang mapagpasalamat na bata tungo sa isang mayabang na binata. Ang antas po ng maintenance ay pambihira, obserbasyon ni Ginang Santos, habang kinukunan ng litrato ang na-update na kusina at ang bagong barnisadong sahig na gawa sa kahoy. Maganda po itong tingnan
Naisip niyo na po ba ang professional staging? Kung ano man po ang inyong irerekomenda, ang gastos ay hindi ang pangunahing alalahanin. Bawat silid ay kanyang sinuri ng may kasanayan. Ang kanyang pagsusuri ay kumumpirma sa aking pananaliksik. Ang bahay ay perpektong nakaposisyon para sa isang mabilis na pagbebenta. Sa totoo lang po, Ginoong Reyes, ang mga ari-ariang nasa ganitong kondisyon ay hindi nagtatagal sa merkado. Sa tamang diskarte sa marketing at mapagkompetensyang pagpepresyo, tiwala po akong magkakaroon tayo ng maraming alok pagsapit ng katapusan ng linggo. Perpekto, maraming alok. Ibig sabihin, posibleng magkaroon ng bidding war na maaring magpataas pa ng huling presyo. Ang 2 linggong sentensya ni Paulo ay nagbibigay ng mga kalamangan na hindi ko inaasahan. Bumalik kami sa kanyang opisina at ang negosasyon ng kontrata ay nagpatuloy ng may kahangahangang kahusayan. Mga standard na form, kasunduan sa diskarte sa marketing, at mga detalye ng timeline ang pumuno sa hapon. Magpapakuha po ako ng mga profesional na litrato bukas ng umaga, paliwanag ni Ginang Santos. Ililista natin ito sa Huwebes at may open house sa Sabado at Linggo. Dahil sa pagmamadali at sa bonus, ang ari-ariang ito ang magiging ganap na prioridad sa aking schedule. Ang kasunduan sa bonus ay isang malaking motibasyon para sa isang ahente na ang taunang kita ay nakasalalay sa matagumpay na mga transaksyon. Bago ako umalis, nagtanong siya, "Ginoong Reyes, kailangan ko pong itanong, nagpaplano po ba kayong lumipat?" Tila higit pa po ito sa paglipat lang sa mas maliit na bahay. Isang kumpletong pagbabago sa buhay, sagot ko ng totoo, bagaman ang buong konteksto ay tiyak na ikagugulat niya. Minsan, ang mga pangyayari ay nangangailangan ng mga dramatikong desisyon. Tumango siya ng may pag-unawa. Ang mga pirmadong kontrata ay may bigat sa aking mga kamay habang naghahanda akong umalis. 7 araw na lang ang natitira hanggang sa nakatakdang paglaya ni Paulo, at ang mekanismo para sa kanyang huling aralin sa mga kahihinatnan ay legal ng nakadokumento at profesional na pinamamahalaan. Isa pa pong bagay, sabi ko, huminto sa pintuan ng kanyang opisina. Maaaring kailanganin kong i-coordinate ang timing ng napaka-precisely. Pwede niyo po ba akong i-update kaagad sa sinumang interesadong mamimili? Walang problema po, magkakaroon po kayo ng real-time updates sa bawat pagtingin, bawat pagtatanong, bawat alok. Mabilis po itong kikilos. Naglakad ako papunta sa aking sasakyan nang may kasiyahan ng isang taong nag-convert ng mga taon ng pagpaplano sa konkretong aksyon. Ang bahay na kumupkop sa kayabangan ni Paulo sa loob ng 28 taon ay malapit nang mapunta sa mga estrangherong tunay na magpapahalaga sa pagkakaroon ng isang lugar na matatawag na tahanan. Ngayon, kailangan ko nang malaman kung kailan eksaktong lalabas si Paulo para ma-timing ko ang huling yugto ng perpekto. Ang biyahe papuntang City Jail ay tumagal ng 30 minuto sa trapiko ng umaga na nagbigay sa akin ng oras upang ihanda ang aking sarili para sa kung ano ang malamang na magiging huli kong pakikipag-ugnayan sa anumang aspeto ng kasalukuyang kalagayan ni Paulo. Ang pasilidad ay lumitaw mula sa industrial na tanawin na parang isang konkretong monumento sa mga kahihinatnan. Eksakto kung ano ang malapit ng lubos na maunawaan ng aking anak. Ang mga pamamaraan ng seguridad ay nangangailangan ng pagkakakilanlan, verifikasyon, metal detector, at pagpaparehistro ng bisita. Kailangan ko po ng impormasyon tungkol sa isang inmate, sabi ko sa corrections officer sa information desk. Inabot ko ang aking lisensya. Pangalan po ng inmate? Tanong ng opisyal. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa computer screen. Paulo Reyes po, siya po ay nagsisilbi ng 2 linggo para sa criminal trespassing. Ang mga daliri ng opisyal ay mabilis na gumalaw sa keyboard. Ang sistema ng institusyon ay ginawang isang numero, isang takdang selda, at isang schedule ng paglaya ang aking anak. Paulo Reyes, nabook noong ika-15 ng Abril, sabi niya. Ang inyong anak po ay lalabas sa ika-29 ng Abril, alas 9 ng umaga. Perpekto. Eksaktong tumutugma ang oras sa aking mga estratehikong pangangailangan. Salamat po sa impormasyon, sabi ko.
Mayroon pa po ba akong dapat malaman tungkol sa proseso ng paglaya? Standard release procedures lang po, ibabalik ang mga personal na gamit. Bibigyan ng transportation voucher kung hihilingin, tumingala ang opisyal. Gusto niyo po ba siyang bisitahin habang narito na po kayo? Ang tanong ay nanatili sa hangin sa pagitan namin. Narito ang aking pagkakataon na makita si Paulo ng harapan, marahil para ihanda siya sa kung ano ang naghihintay sa kanya. Hindi na po kailangan niyo, sagot ko. 4 na salita na pumutol sa anumang natitirang tradisyonal na obligasyon ng magulang. Walang reaksyon ng opisyal. Ang mga dinamika ng pamilya ay hindi bahagi ng kanyang profesional na alalahanin. Ang paglalakad pabalik sa mga security checkpoint ay parang paglabas mula sa isang kontroladong kapaligiran. 10 araw na si Paulo sa sistemang ito na nagbabawas sa mga tao sa mga numero at schedule, natututo kung ano talaga ang ibig sabihin ng pananagutan sa praktikal na paraan. Ang biyahe pa uwi ay nagbigay ng oras para kalkulahin ang huling koordinasyon ng timeline. Ika-12 ng Abril na mamoribabab ng umaga. Si Paulo ay lalabas ng kulungan, inaasahang babalik sa bahay na kumupkup sa kanyang kayabangan sa loob ng 28 taon. Sa halip, matutuklasan niya na sa wakas ay sinunod na ng kanyang ama ang kanyang payo tungkol sa pagkawala sa kanyang buhay. Ang kadalubhasaan ni Ginang Santos sa real estate ay nagpapahiwatig na ang ari-arian ay malamang na maibenta sa katapusan ng linggo na magbibigay sa akin ng ilang araw para i-coordinate ang mga pamamaraan ng pagsasara sa timing ng paglaya ni Paulo. Ang katumpakan ng inhinyero sa planong ito ng paghihiganti ay nagbigay kasiyahan sa bawat aspeto ng aking metodolohikal na kalikasan. Ang mga variable ay kontrolado, ang timeline ay nakasynchronize, ang mga mapagkukunan ay inilaan ng mahusay at ang ninanais na resulta ay ginagarantiyahan sa pamamagitan ng mga legal na channel na si Paulo mismo ang nagpasimula. Pagdating sa aking driveway, umupo ako sandali sa kotse, pinag-isipan ng bahay na malapit ng hindi na maging aking responsibilidad. Bawat bayad sa mortgage, bawat bayarin sa kuryente, bawat gastos sa maintenance ay nag-subsidize sa isang taong hiniling na sana imawala ako sa kanyang buhay, magpakailanman. Nang makarating ako sa harap ng pinto, tumunog ang aking telepono. Ang pangalan ni Ginang Santos ay lumitaw sa caller ID. Ginoong Reyes, nagsasalita po si Michelle. Narinig ko ang masayang boses sa kabilang linya habang pumapasok ako sa aking harap na pinto sa marahil ay huling pagkakataon bilang may-ari nito. Napakagandang balita po. Tinanggap na po ng Pamilya Garcia ang ating presyo. Buong cash na alok, walang mga contingency. Ang pagsasara po ng bentahan ay bukas ng umaga, 9:30. Perpektong timing. Si Paulo ay lalabas ng 9:00 na magbibigay sa kanya ng sapat na oras upang umuwi bago matuklasan na ang tahanan ay hindi na umiiral sa anumang makabuluhang kahulugan. Napakahusay na trabaho, Michelle. Karapat-dapat ka sa bonus na iyon. Ang susunod na 24 na oras ay naging isang mabilis na pag-aayos. Mga truck na lilipatan, pagpirma ng mga dokumento, paglilipat ng mga susi, at ang maingat na koordinasyon ng isang planong 2 linggong binuo. Dumating sina Carlos at Maria Garcia kasama ang kanilang 2 anak at isang truck na puno ng pag-asa na dala ng pagsisimula sa isang bagong tahanan. Ang kanilang pananabik ay nagpaalala sa akin ng aking sariling damdamin. Noong una kong binili ang bahay na ito 30 taon na ang nakalipas. Ginoong Reyes, maraming salamat po sa mabilis na pagtanggap sa aming alok, sabi ni Maria, habang ang kanilang mga anak ay tumatakbo sa loob ng dating tahanan ni Paulo. Minsan, mabilis talagang magbago ang mga pangyayari sa buhay, sagot ko. Inabot ko kay Carlos ang garage door opener at mga susi ng bahay, nararamdaman ang simbolikong bigat ng paglilipat ng pagmamay-ari sa mga taong tunay na magpapahalaga sa paninirahan dito. May isa lang po akong maliit na pabor na hihilingin. Siyempre po, kahit ano. Ang aking anak po ay naglalakbay at maaring dumaan bukas, hindi alam ang tungkol sa pagbebenta.
Pwede niyo po bang ibigay sa kanya ang sulat na ito? Inabot ko kay Maria ang isang selyadong sobre na may pangalan ni Paulo na nakasulat sa aking maingat na sulat kamay. Tinanggap niya ito ng may magalang na pag-unawa. Ang laman ng sulat ay maingat na binuo. Maikli, walang emosyon at ganap na pinal. 40 salita na nagbubuod sa 28 taon ng suporta at naipon na kawalang galang. Matapos manirahan ang pamilya Garcia, naglakad ako papunta sa bahay ng kapitbahay kong si Mang Frank na may dalang isang maleta at isang pakiusap. Pwede po ba akong makituloy ng ilang araw, Frank? Nasa pagitan po ako ng mga tirahan. Siyempre, kaibigan. Anong nangyari sa bahay mo? Naibenta ko na. Oras na para sa malalaking pagbabago sa buhay ko. Paano si Paulo? Si Paulo ay nasa hustong gulang na. Siya na ang bahala sa sarili niyang mga kaayusan. May isang bagay sa aking tono na naghatid ng kasiguraduhan ang pahayag na iyon dahil tumango si Mang Frank nang hindi na nagtanong pa. Ang kanyang guest room ay komportable at higit sa lahat nakaposisyon na may perpektong tanawin ng harap ng dati kong tahanan. 9:30 ng umaga ang dumating nang may katumpakan na 2 linggo kong isinaayos. Mula sa bintana sa itaas na palapag ni Mang Frank, pinanood ko si Paulo na lumiko sa kanto ng aming kalye. Naglalakad ng may kaswal na kumpiyansa ng isang taong bumabalik sa pamilyar na teritoryo. Ang itsura niya ay eksakto sa inaasahan ko. Pagkatapos ng 2 linggo sa kulungan, medyo payat, suot ang parehong damit na suot niya noong siya ay inaresto. May dalang maliit na plastic bag na naglalaman ng anumang personal na gamit na ibinalik sa kanya. Ang kanyang tindig ay hindi nagpapakita ng anumang bakas ng pagpapakumbaba o pagninilay, kundi ang sabik na pag-asam ng isang taong handa nang ipagpatuloy ang kanyang komportableng pamumuhay. Lumapit si Paulo sa daanan sa harap ng walang pag-aalinlangan, inilabas ang mga susi na hindi nagagana sa mga kandado na hindi na sa kanya. Ang tanawin ng kanya na may kumpiyansang inaabot ang isang pinto na pag-aari na ng mga estranghero, iyon ang perpektong metapora para sa lahat ng mali sa aming relasyon. Ang mga anak ng pamilya Garcia ay naglalaro sa harapan habang si Carlos ay nagbababa ng mga kahon mula sa kanilang truck. Ang tunog ng mga hindi pamilyar na boses na nagsasalita ng Espanyol ang nagpatigil kay Paulo. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa kumpiyansa tungo sa pagkalito habang pinoproseso niya ang eksenang nasa harapan niya. "Excuse me?" Ang kanyang boses ay may tunong mayabang na narinig ko na ng hindi mabilang na beses kapag may gusto siya mula sa mga taong itinuturing niyang mas mababa sa kanya. "Sino kayo? At anong ginagawa niyo sa bahay ko?" Itinuwid ni Carlos ang kanyang sarili mula sa kahon na kanyang binubuhat. Ang kanyang ekspresyon ay nagpapakita ng maggalang na pagkalito. "Pasensya na, kaibigan, pero bahay na namin ito ngayon. Binili namin ito noong nakaraang linggo." "Imposible niyon." Ang boses ni Paulo ay tumaas ng may uri ng pagkagalit na perpekto niyang natutunan sa paglipas ng mga taon. "Dito ako nakatira. Ito ang bahay ng pamilya ko." Si Maria ay lumitaw sa pintuan, malinaw na naakit ng kaguluhan sa kanyang harapan. Tiningnan niya ang balisang kalagayan ni Paulo ng may praktikal na pagsusuri. "Ikaw po ba si Paulo Reyes?" Tanong niya ng may maingat na kagandahang loob. Oo, sa wakas, may isang taong may sentido komun. "Ngayon, pakipaliwanag kung bakit may mga estranghero sa loob ng bahay ko kasama ang lahat ng kanilang mga gamit." "Ang dating may-ari po ay may iniwan para sa inyo." Si Maria ay sandaling nawala sa loob ng bahay, bumalik na may dalang selyadong sobre na naglalaman ng 2 linggong maingat na pagpaplano na isiniksik sa 40 mapanirang salita. Tinanggap ni Paulo ang sobre ng may kahina-hinalang pag-aatubili. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig habang pinupulit niya ang selyo. Iyon ang unang pisikal na senyales na isang bahagi sa kanya ay naiintindihan na ang sandaling ito ay magbabago sa lahat. Sumandal ako sa bintana ni Mang Frank,
pinapanood ang mukha ng aking anak habang binabasa niya ang sulat na kukumpleto sa kanyang edukasyon sa mga kahihinatnan at pasasalamat. Paulo, sinabi mong gusto mong mawala ako sa buhay mo, magpakailanman. Nagpasya akong pagbigyan ng iyong hiling, ang bahay ay naibenta na, ako ay maglalakbay ng malawakan at hindi na makokontak. Ngayon nasa iyo na ang kalayaan na lagi mong hinihiling. Roberto, ang pag-unlad sa kanyang mga tampok ay eksakto sa aking inaasahan. Pagkalito, hindi paniniwala, lumalagong pag-unawa, at sa wakas, isang mapanirang realisasyon. 28 taon ng pagdepende sa pananalapi, emosyonal na manipulasyon at kaswal na kawalang galang ay humantong sa sandaling ito kung saan sa wakas ay naunawaan ni Paulo ang tunay na halaga ng pagbabaliwala sa pagmamahal at suporta ng kanyang ama. Hindi ito pwedeng maging totoo, ang kanyang boses ay nawalan na ng lahat ng bakas ng kayabangan, pinalitan ng isang bagay na malapit sa sindak. Hindi niya pwedeng basta na lang ibenta ang aming bahay at maglaho. Hindi ganyan gumagana ang mga pamilya. Ginoo, ikinalulungkot ko po ang inyong sitwasyon, sabi ni Carlos ng may tunay na simpatya. Ngunit nasa amin po ang lahat ng legal na papeles. Ang pagbebenta ay natapos kahapon ng umaga. Ang mga binti ni Paulo ay tila ng hina na pumilit sa kanya na sumandal sa mailbox na hindi na pag-aari ng kanyang pamilya. Ang plastic bag mula sa kulungan ay nahulog mula sa kanyang pagkakahawak, ikinalat ang kanyang iilang mga ari-arian sa semento na dati ay daan patungo sa kanyang harap na pinto. Saan ako dapat manirahan? Paano ako dapat kumain? Ang mga tanong ay lumabas bilang desperadong mga bulong sa halip na mga hinihingi na nasanay akong marinig. Si Maria at Carlos ay nagkatinginan, malinaw na hindi komportable sa pagsaksi sa krisis ng pamilyang ito. Mula sa aking nakatagong posisyon, naramdaman ko ang isang komplikadong halo ng kasiyahan at hindi inaasahang simpatya. Ang hustisya ay perpekto. Natanggap ni Paulo ang eksaktong sinabi niyang gusto niya, ngunit ang panonood sa kanyang kumpletong emosyonal na pagbagsak ay pumukaw sa isang bagay na hindi komportableng malapit sa pag-aalala ng isang ama. Nakatayo siya doon sa bangketa, binabasa at muling binabasa ang sulat na parabang ang pag-uulit ay maaaring magbago sa nilalaman nito. Ang bahay sa likod niya ay abala sa aktibidad ng isang pamilyang nagpapasalamat na may isang lugar na matatawag na tahanan, habang siya ay humaharap sa katotohanan na wala siyang mapupuntahan. 28 taon ng pagsuporta ay nagtapos sa 40 salita sa isang naibentang bahay. Ang aralin sa mga kahihinatnan ay kumpleto na, inihatid ng may parehong katumpakan na dati kong inilapat sa paglutas ng mga komplikadong problema sa engineering. Itinupi ni Paulo ng maingat ang sulat at naglakad palayo nang walang isa pang salita sa pamilya Garcia. Naglakad siya papalayo sa bahay, papalayo sa kalye at papalayo sa buhay na akala niya ay laging naghihintay para sa kanya. Lumipas ang maraming oras bago ako tuluyang nakaalis mula sa bintana ni Mang Frank. Si Paulo ay matagal nang nawala sa paningin, naglaho sa kanto ng kalye, ngunit ang imahe ng kanyang pagguho ay nanatiling nakatatak sa aking isipan na parang isang litratong hindi mabura. Umiyak siya, iyon ang hindi ko inaasahan. Sa lahat ng posibleng reaksyon, galit, pagbabanta, pagmumura, ang kanyang mga luha ang pinakatumimo sa akin. Hindi iyon ang mga peking luha na ginagamit niya noong bata pa siya para makuha ang isang laruan. Hindi rin iyon ang mga luhang puno ng galit na nakita ko noong kinumpiska ko ang susi ng kotse dahil sa kanyang kapabayaan. Ang mga luhang nakita ko sa bangketa habang yakap-yakap niya ang isang pirasong papel na sumira sa kanyang mundo ay totoo. Mga luhang nagmula sa isang pusong basag. Mga hikbi ng isang taong sa wakas ay naunawaan ang tunay na bigat ng kanyang mga piniling salita. Sa loob ng 28 taon, nagtatanong ako kung mayroon pa bang natitirang tunay na damdamin sa ilalim ng kanyang kayabangan. Ang sagot ay dumating sa eksaktong sandali kung kailan huli na ang lahat.
Kinagabihan, natagpuan ako ni Mang Frank sa kanyang kusina, nakatitig sa isang tasang kape na matagal nang lumamig. Pinoproseso ko pa rin ang komplikadong resulta ng isang matagumpay na paghihiganti. Mabigat na araw ang panonood sa drama ng kapitbahay, ano? Tanong niya, at ang kanyang tono ay maingat na para bang mayroon siyang hinala ngunit ayaw niyang maging direkta. Parang ganoon na nga, sagot ko. Mukhang labis na dinamdam ng binata ang pagkawala ng kanilang tahanan, dagdag pa niya. Sinalubong ko ang mga mata ni Mang Frank. Nakita ko sa mga ito ang tunay na pag-aalala ng isang taong nakasaksi sa sakit ng hindi nauunawaan ang pinagmulan nito. Minsan, Frank, sabi ko, at ang aking boses ay mahina ngunit matatag. Ang mga kahihinatnan ay inaabot ng maraming taon bago dumating pero palagi silang dumarating sa huli. Tumango si Mang Frank nang may karunungan ng isang taong nabuhay ng sapat na upang maunawaan na ang hustisya ay bihirang dumating sa tamang oras, ngunit bihirang mabigo na dumating. Salamat sa pagpapatuloy sa akin, sabi ko, habang tumatayo mula sa mesa kung saan ako gumugol ng maraming oras sa pagpaplano. Aalis na ako bukas ng umaga. Saan ang punta mo, Roberto? Sa karagatan, sagot ko. Oras na para magsimulang muli, mula sa umpisa. Hindi na siya nagtanong pa ng mga detalye, likas na nauunawaan na ang ilang pagbabago sa buhay ay nangangailangan ng privacy sa halip na paliwanag. Ang kanyang pagkakaibigan ay nagbigay ng eksaktong suporta na kailangan ko sa panahong ito ng transisyon nang hindi humihingi ng mas maraming impormasyon kaysa sa handa kong ibahagi. Nasa iyo ang numero ko kung kailangan mo ng anuman, alok niya, bagaman pareho naming alam na ang paalam na ito ay may kasamang kasiguraduhan ng isang taong piniling iwanan ang kanyang buong nakaraan. Kinabukasan, ang umaga ay dumating na may kasamang sikat ng araw na nagpapahiwatig na ang mga bagong simula ay hindi lamang posible kundi hindi maiiwasan. Inilagay ko ang aking nag-iisang maleta sa kotse na halos hindi ko ginamit sa loob ng 2 linggo ng estratehikong pagpaplano. Sa paggawa nito, naramdaman ko ang isang gaan na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming dekada. Para akong nagbaba ng isang napakabigat na pasanin na hindi ko namalayang matagal ko na palang pinapasan. Lumabas si Mang Frank sa kanyang biranda habang ako ay umaatras sa kanyang driveway. Itinaas niya ang isang kamay bilang paalam, isang kilos na naglalaman ng 30 taon ng pagiging magkapitbahay at respeto. Kumaway ako pabalik, tunay na nagpapasalamat sa kanyang hindi sinasadyang suporta sa pinakakomplikadong moral na desisyon ng aking buhay. Ang highway ay humahaba pakanluran patungo sa Dagat Pasipiko. Dinadala ako palayo sa lahat ng aking nakasanayan, patungo sa mga posibilidad na hindi ko man lang pinangarap 2 linggo na ang nakalipas. Sa aking bank account, mayroon na ngayong halos 49 na milyong piso for 49 limits. Walang mga obligasyon sa pamilya, walang sino mang umaasa sa aking suportang pinansyal o emosyonal. Nakuha ni Paulo ang eksaktong sinabi niyang gusto niya, isang ama na naglaho sa kanyang buhay magpakailanman. Pinagbigyan ko ang kanyang birthday wish ng may parehong katumpakan ng isang inhinyero. Ang hustisya ay perpekto, inihatid sa pamamagitan ng mga natural na kahihinatnan sa halip na malisyosong paghihiganti. Ngunit ang kanyang mga luha, binago ng mga iyon ang isang bagay na fundamental sa equation. Hindi ang resulta, iyon ay nanatiling tiyak at angkop. Ngunit ang aking pag-unawa sa kung sino siya sa ilalim ng lahat ng kayabangan ay nag-iba sa mga huling sandaling iyon. Ang tunay na damdamin ay pumalit sa kanyang nakasanayang manipulasyon sa kabila ng lahat. Anak ko pa rin siya. May kakayahan pa rin siyang makaramdam ng tunay na emosyon sa kabila ng maraming taon ng ebidensya na nagsasabing kabaligtaran. Tao pa rin siya sa kabila ng pag-uugali na madalas ay tila kalkuladong malupit. Ang pagkilalang iyon ay hindi nagbago sa aking desisyon na umalis o sa aking paniniwala na ang mga kahihinatnan ay kinakailangan at angkop. Ngunit nagdagdag ito ng isang patong ng komplikasyon sa kung ano ang nagsimula
bilang simpleng hustisya at naging isang bagay na malapit sa karunungan. Ang Coastal Highway ay lumitaw sa unahan, nangangako ng mga milya ng tanawin ng karagatan at maliliit na bayan kung saan walang nakakakilala sa aking kasaysayan o umaasa na susuportahan ko ang pamumuhay ng sinuman. Mga komunidad kung saan ang 62 taon ng naipon na karanasan ay maaaring pahalagahan sa halip na pagsamantalahan. Ginugol ko ang 28 taon sa pagsuporta sa isang taong ang hiling ay ang aking pagkawala. Ngayon pinagbibigyan ko ang hiling na iyon habang nililikha ko ang buhay na dapat ay matagal ko nang itinayo para sa aking sarili. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumatama sa aking windshield habang nagmamaneho ako patungo sa kung anuman ang susunod. Wala akong dalang anuman kundi ang mga damit sa aking maleta at ang natutunang kaalaman na ang respetong minsang nawala ay mababawi lamang sa pamamagitan ng mga gawa, hindi ng mga salita. Sa likod ko, sa isang lugar sa magulong syudad, si Paulo ay natututo ng parehong aral mula sa kabilang direksyon. Kailangan niyang magsimula mula sa wala. Kailangan niyang maranasan ang hirap ng paghahanap ng trabaho, ng pagbabayad ng upa, ng pagbili ng sarili niyang pagkain. Marahil sa prosesong iyon, matutuklasan niya hindi lamang ang halaga ng pera, kundi ang halaga ng isang pamilya. Marahil balang araw, mauunawaan niya na ang pagmamahal ng isang ama ay hindi isang kadena na pumipigil, kundi isang lambat na sumasalo. Ngunit iyon ay kanyang paglalakbay na hindi na sa akin. Ang aking paglalakbay ay narito na sa bukas na kalsadang ito. Sa unahan, ang karagatan ay naghihintay na may mga abot tanaw na hindi ko pa kailanman nasilayan at mga posibilidad na hindi ko pa isinaalang-alang. Oras na para alamin kung sino si Roberto Reyes kapag wala nang nangangailangan ng anuman mula sa kanya. Oras na para sa akin. Sa wakas, oras na para sa akin.